tamad, patama, patama sa trabaho, patama sa oras, petik sa trabaho, ang tagal mag-break, lagi pang late pumasok, puro complain pa sa katrabaho mga boss. Nakaka-batrip na minsan mga boss, di ba? Pagka ganun yung katrabaho mo. Sabi ko nga, mag-resign ka na lang. Puro ka din naman complain. Saksaan ka naman ng tamad. Nakaka-batrip mga boss. What's up mga boss? Kamusta kayo mga boss? Nawa kayo ay safe ngayong oras na to kung nasan man kayo nandun ngayon. Ngayon po ay araw ng Martes dito sa Canada. Ngayon po ay araw ng Lunes dito sa Canada at mag-aalas 9 po ng umaga. Wala akong pasok sa IGA mga boss, pero may part-time ako sa Links pa mga boss. Samahan niyo ako mga boss. Pasok tayo. Alas 9 yan ng umaga, pero madilim. Ang lamig nung simoy ng hangin mga boss. Tahimik ng kalsado. Ano yung kasama ko mga boss? Dalawa kami kapag umaga eh. Pasok na ako mga boss, samaya na ulit. What's up mga boss? Uwian na tayo mga boss. Tapos na ang aking part-time ngayon. Papahinga lang ako ng isang oras mga boss. Tapos diretso na ako sa aking pangalawang part-time, ang 7-Eleven mga boss. Ito na lang, hindi nag-snow ngayong araw na to. Hindi ganun kalamig ngayon mga boss. Nakaluto na ako kanina.
Pag dito ako napasok sa pub, ito lang sa tapat namin. Ito na lang ginagamit ko. Lalakad kasi ako eh. Pero malapit lang naman. Ayan mga boss, oh. Nagluto ako kanina. Naku, malamig na. Initin ko lang. Nagluto ko ng malalaking totong kanton. Ginisa ko lang, nilagyan ko ng karne. At ito. Parang fishball. Tapos nagluto ako ng alamang mga boss. Ito, paborito ni Mrs. to eh. Luto ko yung kanina bago ako pumasok. Sarap yan sa mangga mga boss. Kasya na yan sa aming mag-asawa kasi hindi kami masyado na kumakain ng kanin. Ganun talaga pag nagkakaedad na mga boss. Paano mga boss? Pahinga muna ako tapos magkita-kita ulit tayo mamaya mga boss. Bago ako pumasok sa 7-Eleven. Paalam mo na mga boss. Pasok na tayo mga boss. Ayos ako. Papasok na ako ngayon mga boss. Mag-aalas 4 na ng hapon. Si Mrs. mamaya aalis na din yan. Papasok din siya sa kanyang second job. Ang part-time naman niya, naglilinis siya ng mga office. Let's go mga boss. Pasok na tayo ulit.
Ano tayo, 7-Eleven mga boss. Pasok na tayo ulit mga boss. Mamaya na ulit mga boss. Kapapasok ko pa lang, magtatapon agad tayo ng basura mga boss. Dami kong basura. Over here? Yeah, what? Over here? What do you mean? Just grab these sweets one out. Yeah, okay. It's by this store. Okay. Let's try it out there? Yeah. Okay. Laka ng tiyan ko mga boss para lumiit. Ito yung sapatos ko mga boss oh. Ito yung ginagamit ko ngayon sa 7-Eleven. Nabutas yung plastic. Isprayan ko na lang tumamaya ng tubig. Dahil muna dito sa tabi. What's up mga boss? Kapagod mga boss. Tapos na naman ako ng buong araw mga boss. What's up mga boss? Magandang umaga sa inyo mga boss. Ngayon po ay araw ng Martes dito sa Canada.
at 7:30 po ng umaga. Nawa po kayo ay safe kung nasan man po kayo nandun ngayong oras na to. Nagluluto po ako ng almusal. Corn beef. Walang sibuyas. Naubos na pala yung stock kong sibuyas. Kaya niligaw ko na lang ng bawang. Lumabas ako kanina mga boss eh. Pinastart ko yung sasakyan ko. Sabi ko baka hindi na naman mag-start to. Kasi malamig sa labas eh. Medyo ang sakit ng likod ko sa bewang ko. Kasi pagpasok ko ng hapon, alas 4, 7-Eleven, ang daming basura. Parang ilang araw hindi tinapon. Sabi ko, ang daming basura. Bakit kaya? Kasama ko, tamad, patama sa trabaho, patama sa oras, petik sa trabaho, ang tagal mag-break, lagi pang late pumasok, puro complain pa sa katrabaho mga boss. Nakaka-batrip na minsan mga boss di ba? Pagka ganun yung katrabaho mo. Sabi ko nga, mag-resign ka na lang. Puro ka din naman complain. Saksaan ka naman ng tamad. Nakaka-batrip mga boss. Yan. Yan ang lagi nating naririnig mga boss. Diba? Yan ang totoo eh. Kapag napapagod tayo sa trabaho, o pakiramdam natin parang nalalamangan tayo sa trabaho, parang tayo na lang lagi yung gumagawa. Lalo na kapag oras na ng pasok mo, tapos pauwi na yung kapalitan mo. Yung mainiwan niyang trabaho, ikaw ang sasalo, ikaw ang gagawa. Siyempre magko-complain tayo, bakit laging ganun? Pero minsan isipin din natin yung sitwasyon nila. Baka kulang sila sa tao, may absent, kaya may tumawag na may sakit, o marami talagang delivery. Nangyayari talaga yun, o busy sa loob ng area. Alam niyo yung mga ganong sitwasyon mga boss. Talagang minsan kailangan lawakan natin yung isip natin. Diba? Dahil hindi naman palaging ganon ang sitwasyon. Pag nagpalit naman ng ship, ikaw naman yung nasa sitwasyon niya, masasabi niya rin yun na marami din siyang ginagawa kapag sa kanya na yung ship na yun. Kasi naranasan niya rin yung pumasok sa first ship. Ikaw yung papasok ng second ship, ikaw yung naiiwan lahat ng mga ginagawa, yung mga responsibilidad, lalo na yung paglilinis, pag-receive ng mga delivery. Nangyayari talaga yung ganung sitwasyon mga boss. Pero aminin man natin o hindi, minsan talagang may isip tayo na medyo isip natin ginugulangan tayo ng katrabaho natin. Nangyayari naman talaga yun, di ba? Aminin man natin mga boss o hindi. O di ba? Huwag kang mahiya, aminin mo yun, di ba? Nangyayari talaga. Ako, sa akin. Siyempre tao lang tayo. Minsan nangyayari din yun, lalo na kapag ang kapalitan mo ay puti. Usually naman laging puti yung ano eh. Kasi Pilipino, alam naman natin yung trabaho yun eh. Minsan mag-iisip ka na, ano ba yan? Iniwan mo na malinis bago ka umalis. Pagpasok niya malinis. Tapos pag uwi mo, pagpasok mo naman, parang yung maladatnan mo. Minsan mag-iisip ka, pero ako nag-iisip din ako minsan, di ba? Pero mas lamang sa akin yung naisip ko na lang na nandito ka para magtrabaho, para mag-ipon. Alam niyo yung mga boss. So, ganun lang. Ganun lang yung iniisip ko palagi. Pero kagabi, nasa katawan ko mga boss. Ang dami. Naka-assign ako dati sa Bolt. Nagasalansan ako ng mga inkan,
debote na soft drinks sa 7-Eleven. Taga-receive ako ng delivery, ganyan. Ako yung nag-aayos. Tapos, ngayon mag-1 year na ako, nilipat naman nila ako sa kitchen. Okay lang. Trabaho pa rin naman. Nga lang medyo nanibago ko kasi siyempre, pag sinabing kitchen, ano ba ang iniisip natin, di ba? Medyo, alam mo na, makalat. Maraming mantika sa sahig. Medyo nanibago ko. Nasaktang balaan ko mga boss. Yuko ko ng yuko. Pero mama, may pasok pa rin ako. Siguro masasanay din ako mga boss. Nanibago lang siguro kasi mag-1 year ako sa Bolt. Si Mrs. pumasok na. At alas 7 siya pumasok. Kaya nung nagising siya, ginising na rin ako, pinastart din sa sakyan ko sa labas. Mamaya hindi na mag-start. Yun nga pala, day off pa rin ako ngayon sa IGA. 2 days day off ako. Monday, Tuesday. Pero nandito ulit ako sa pub. Links Pub. Maghugas ulit ako ng plato. Hanggang alas 3 ng hapon. Tapos alas 4 ulit. Pasok naman ulit ako ng 7-Eleven. Sa kitchen pa rin, mga boss. After nun, pasok na ako kinabukasan. Pero wala na akong part-time. Friday, Saturday na ulit. So magkakaroon ako ng pahinga ng mga ilang araw sa part-time. Hindi naman ako dire-diretso. Di tulad dati. Ngayon dire-diretso ako. Siguro nung mga ano yun, mga unang taon ko dito sa Canada. Wala na akong battery mga boss. Malapit na malubat yung ano ko. Aking camera. Hindi ako nakapag-charge kagabi. Late na ako dumating eh. Mag-11 na. Diretso na ako sa washroom. Naglinis lang ako tapos tulog na. Hindi na ako masyado nakapag-video. Paano mga boss? Mag-charge muna ako tapos pag nakapag full charge na ako ng battery, magkita-kita ulit tayo mga boss. Paalam mga boss, at God bless po sa ating lahat. Mag-iingat po ang bawat isa sa atin. At advance Merry Christmas po. Paalam mga boss.